Alamin natin kung bakit napaiyak itong si Shaquille O'Neal at Victor Wembanyama nagpaparamdam na. Isabay na rin natin ang update sa lagay nitong si Jarred Vanderbilt para sa Los Angeles Lakers. Pag-usapan natin ang laban ng Rockets versus San Antonio Spurs. Eto na ang pangalawang laro ni Victor Wembanyama, mga amigo. Maganda ang simula dito ng Houston Rockets. Ngunit sa fourth quarter ay nag-collapse sila dito, mga amigo. Kaya naman umabot pa sa overtime ang laro at dito na nga pinataob sila ng Spurs sa score na 122-126. 0-2 na ang Rockets samantalang all-1 naman para sa Spurs. So ano nga ba ang nangyari, mga amigo? Sa fourth quarter, lamang ang Rockets 98-93 na may 6 na minuto pa ang natitira sa oras. Pero na-foul ni Jabari Smith ang dakdak ni Victor Wembanyama. Kaya 2 na lamang ang kanilang kalamangan. Nabutota pa ni Wemby itong si Alperen Sengun plus 2 ulit na binutota itong si Jabari Smith, mga amigo. Grabe ang haba talaga ng galamay nitong si Wemby. Itinabla pa ni Wemby ang score sa 111 para umabot sa overtime ang laro. So pareho ang senaryo, mga amigo, kapag fourth quarter. Dito na talaga kumakamada etong si Victor Wembanyama. Gumawa siya ng 9 points, mga amigo, sa fourth quarter alone. At sa overtime, na outscore ng Spurs etong Houston Rockets. Si Victor Wembanyama ay nagdagdag ng 4 na puntos. Sa larong ito, mga amigo, ay gumawa si Victor Wembanyama ng kanyang career high 21 points, 12 rebounds, 3 steals, 3 blocks. Talagang alien ito, mga amigo. Pero hindi masyadong efficient ang larong ito ni Wemby, shooting only 36.8% from the field at 0 of 6 siya from beyond the arc. Siguro, mas magiging efficient siya kung under the basket lamang siya mag-ooperate. Napakahirap naman siyang matapalan dahil sa sobrang haba at tangkad, mga amigo. Well, speaking of tangkad, natanong naman si Dillon Brooks kung ano ang kanyang major takeaway nang makita niya ng personal etong si Victor Wembanyama for the first time. Ang sagot ni Brooks ay matangkad ito at yun daw ay totoo. Sa sagot na ito, mga amigo, ay tinitira na naman si Dillon Brooks ng kanyang mga kritiko at maging mga fans. Well, opinion niya ni Brooks at wala tayong magagawa kung ganun talaga ang kanyang impression. Kung maganda ang paglalaro ni Victor Wembanyama, iba naman ang nangyayari dito kay Scott Henderson na talagang nag-struggle, mga amigo, sa laban nila kontra Orlando Magic, kung saan gumawa lamang siya ng 7 points, 3 rebounds, 2 assists at 5 turnover, shooting 3 of 12 from the field, that is 25%, mga amigo, at 1 of 5 from beyond the arc. Hindi pa nakakapag-adjust itong si Scott Henderson. Pagkakataon niya na sana itong, mga amigo, habang injured pa itong si Anthony Simons. Mas okay pa ang naging paglalaro ni Brandon Miller dahil kanina, bagamat tatalo sila kontra Detroit Pistons sa score na 99-111, ay gumawa naman siya ng 17 points, 6 rebounds, 4 assists, 1 steal at 1 block, shooting 46.2% from the field at 50% from beyond the arc. Samantalang ipinakita naman ni Derrick Rose na kayang-kaya niya pang maglaro at a high level. Sa kalagitnaan ng fourth quarter ay nagawa nitong makuha ang kalamangan sa Denver Nuggets. Ngunit talagang malupit itong si Nikola Jokic na dumali ng isang 3-pointer, samahan pa nitong si Jamal Murray. Kaya muling nakuha ng Nuggets ang kalamangan dito sa Memphis Grizzlies. At hindi na muli pang nakabawi, mga amigo, ang Grizzlies. Kaya naman sa huli, nanaig pa rin ang Denver Nuggets sa score na 104-108. Talagang binigyan ng Memphis Grizzlies ang Denver Nuggets ng magandang laban. Ayon kay Coach Taylor Jerkins, may maganda silang looks ngunit malupit talaga ang depensa ng Nuggets. Kaya naman, hindi nila ito makonvert sa score. Pero si Derrick Rose, halimaw pa rin, mga amigo. Gumawa siya ng 16 points, 4 rebounds at 3 assists on 42.9% shooting from the field.
Nagpapakita pa ito ng bilis at talagang asertado pa kung tumira. Pwede pa talaga, mga amigo, hindi lang ito pang locker room na veteran. Samantala, update naman tayo patungkol dito kay Jared Vanderbilt. Medyo maganda, medyo hindi. Dahil ayon sa report ni Jovan Boha, na-examina ng team doctors ang injury ni Vando last Thursday at ito'y nag-i-improve naman, mga amigo. Subalit, muli itong i-re-evaluate ng Lakers medical staff pagkatapos ulit ng 2 linggo. So, ibig sabihin, matagal pa talagang hindi makakapaglaro itong si Vando. At sa pag-re-evaluate, mga amigo, ay hindi naman nangangahulugan na good to go na siya para maglaro. Nako, napakahalaga pa naman ni Jared Vanderbilt sa Lakers dahil sa kanyang depensa at rebounding. Walang halos makatakas ditong superstar, mga amigo. Lalo na last playoffs talagang pinahirapan ito si Stephen Curry. Matatawa ka naman sa naging reaksyon na Shaquille O'Neal sa naging pahayag ng rapper na si Lil Wayne para sa kanyang Mount Rushmore Lakers player. Sinabi kasi ng rapper na sa kanyang palagay ay si Kareem, Magic, Kobe at Shaq ang dapat na mapasama. Subalit binawi ng rapper, mga amigo, at pinalitan itong si Shaq ni LeBron. Nagkunwaring umiiyak si Shaq, mga amigo, dahil kalahating segundo lamang daw siya andoon. Kayo ba, mga amigo, sino ba ang dapat na ilagay na player ng Lakers sa Mount Rushmore?